Samantala, nasa proseso na ng pagtukoy ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lugar na posibleng isama sa election hotspot. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar. Pinapoproseso na ng DILG sa Philippine National Police ang pagtukoy sa mga lugar na posibleng maideklarang election hotspots na kailangang masusing bantayan sa panahon ng halalan. Sa lingguhang Oplan Lambat-Sibat meeting, inatasan ni Sarmiento ang PNP na alamin ang mga lugar na kailangang mabigyan ng prioridad at dagdag na mga tauhan sa anumang insidente ng election-related violence. Magsisilbing panukat ayon kay Sarmiento para mapasailalim sa areas of immediate concern ang isang lugar kung may history o kasaysayan ito ng intense political rivalry. May mga listahan na po, but in due time we will be providing the public. Kasama rin pinatututukan ni Sarmiento sa pambansang pulisya ang posibleng pamamayagpag ng private armed groups o PAGs na sa maraming mga nagdaang halalan ay ginagamit ng ilang mga kandidato para masiguro ang panalo. Isa kasing barometro ang presensya ng PAGs para ideklara ang isang lugar bilang areas of immediate concern. Bukod dito, depende rin kung sino-sino ang mga kandidatong magsasalpukan sa paparating na eleksyon, lalo na ang mga nasa lokal, at mula do'y malaman kung maidedeklara ang kanilang lugar bilang election hotspot. May process pa kasi ng validation ng Philippine National Police. Binavalidate pa po. But most likely within the month, no, at the end, may initial na tayong datos dito. Ilan talaga itong aandyan pa na private armed group. Una nang sinabi ni PNP Chief General Ricardo Marquez na matutukoy lamang nila ang mga ikokonsiderang areas of immediate concern sa oras na matapos na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ngayon Linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.